Hello, what's up? So this is Ray Mangyara as usual. Just wanna update you kung ano ang nangyari. Kamusta na ngayon? 2026 ang kung anong smartphone na malakas sa data. Even if sa background data pa yan. Okay? Kahit na yung app nagra-run lang sa background, hindi naka-force stop. Okay? Anong phone ang pinakamalakas kumonsumo ng data? So pagpasensya nyo na, limited lang yung phone natin ngayon. Pero what I manage is meron lang tayo isa ditong Poco phone. This is the Poco F8 Ultra, just so you know. Bala ko sana mas marami pang China phone kaso puro Poco lang din dito mga smartphones pa ulit-ulit. Poco here, tapos Samsung here. So redundant lang eh. Wala ako nung Itel ngayon, wala ako ng ibang Oppo, Vivo. Pero as representation lang siguro ng mga China phones, yan. This one is the Infinix. At least ito yung latest. Para at least fair lahat, latest OS. This one is the Nothing phone, obviously sa camera. And this one is Samsung Fold, of course. Okay, so dalawang China phone, isang London phone, and isang Korean phone. Alin ang anong problema mo? Anyway, anong phone? Mamaya na, mamaya. Aling phone ang malakas sa internet, kumonsumo ng mobile data nyo kahit background, kahit naka-clear recent apps kayo, like ganito, isang app lang nagra-run, ito isang app lang nagra-run, ito isang app lang nagra-run, and finally ito isang app lang nagra-run. Walang running tayo sa background, lahat yan naka-clear recent apps. So papakita ko lang sa inyo kung aling smartphone dito ang pinakamalakas kumonsumo ng data. Okay, so i-clear natin tong history para mas makita nyo, para makita nyo kung sino ang pinakamarami agad na kumukonek sa server nila sa this one is Infinix, so sa China. Kita nyo yan. So hintayin natin itong sa Poco. Ito Poco phone is personal main driver ko, so supposedly very activated na ito kasi mga phones ko nandito. And this one is the Nothing phone, and we are waiting naman dito sa Samsung kung meron. Okay, meron na ang Poco pero Samsung wala pa rin. Samantalang si Infinix na kompleto niya na yung buong vertical na list, ang vertical view natin. Nothing phone, ang kumukonek lang sa server niya is yung Essential Space. Itong dalawa is Google, so I think okay to. Pero sa mapapansin nyo sa Infinix, pakita ko sa inyo ng close-up. Again, this is Infinix. This is Infinix, yes. Kung mapapansin nyo sa Infinix, puro mga system services po yan. Folax, ano pa? Action Services, TranCare, Action and Gesture, TranCare, XOS Launcher, TPMS. So mga hindi natin papansinin yung Google kasi expect na natin yung Google is talagang kumukonek sa server. Pero yung mismong brand na mga system apps and system services niya, ang lakas like ang haba na agad ng list see that? Samantalang itong tatlo, hindi man lang makapuno ng page. So Infinix, napakalakas po niya sa data and maya't maya, panay-panay connect sa server po nila. Okay? Sa server po nila, maya't maya, as in like every, bilangan na. Pag may lumabas, bibilangan natin ng seconds And, okay. Ayan. 1. Sunod-sunod na agad Once na tinatry mo connect ng isa, connect na lahat. So, ayan. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Every 5 seconds. So, tansya ko every 5 seconds mayroong bagong, Folax. So, yung AI ni Infinix medyo aggressive pagdating sa pag-connect sa server nila sa China. TPMS, Folax. See that? And then sumunod sa pinakamarami is si Nothing phone, this one. Pero mostly Google lang to Tatlong Essential Space na tinatry na kumonek sa server ni Nothing. But the rest, Google na. So technically ito lang yun. Tatlo and then the rest Google na. So as you can see. Now dito sa Poco, while si Poco hindi pa ganun kasing dami ng sa Nothing, pero papapansin nyo, lahat nga lang yan is puro services niya. So hindi siya kasing aggressive ni Infinix, pero pareho sila na puro sarili nilang system services halos ang gumagana. Yun, Meta is Facebook, so hindi na natin sasali yan kasi pag may Meta ka at Facebook, automatic yan.
Ang pansinin lang natin yung mismong sa brand, sa system, apps nila. Xiaomi Service Framework, Xiaomi, and AppVault. Alam ko, Xiaomi din yan. So, isa lang ang nahalo, isang meta services, pero halos lahat kanila. Pero at least dito, is hindi ganun kadalas yung pag-connect niya sa server nila. Okay? Again, ito lang talaga mga apps na nag-run. Wala akong ibang apps na niraran sa background. Ito lang talaga yan. And si Samsung, ngayon pa lang naging dalawa ang kanyang ikang call to home or pag-connect niya sa service nila. You know? So, sa mga nagtataka dyan, kapag China phone po ang gamit nyo, expect nyo na talaga na medyo kumakain po sila ng mobile data nyo. Okay, sa background. Kahit hindi nyo ginagamit. Kahit walang nagra-run na ibang app sa background. Okay? Kahit po nakasleep lang yung phone nyo, marami po talaga silang tingnan nyo ika-clear ko to, tapos isi-sleep ko yung screen nito Yes, Infinix. Clear, sleep. Kahit nakasleep po yung screen na yan, pagka inopen natin yan maya-maya ng konti, mahaba na po ang list yan. Ibig sabihin, kahit po naka-off lang yung screen, panay pa rin gamit ng internet ang Infinix, Tecno, Itel. I-generalize ko na po actually lahat ng mga China phones. Vivo, Oppo, ganito rin sa observation ko. Lalo yung iQOO na gaming phone brand nila. Ganito rin po, marami din po silang laging active yung call to home nila or yung pag-connect nila sa server. That means gumagamit ng data yon every now and then. So try na natin buksan ngayon. Naka 1 minute na siguro tayo. Gaano kahaba kaya yung 1 minute? Yan. Sa 1 minute na naka-off on screen, ganito na po kahaba. Ayun, nakita nyo yung yung scroll. Yung scroll na yan. Ganyan kaliit na lang. Ibig sabihin, gano'n na karami in 1 minute ang nakakonect si Infinix. So, lahat po ng transaction ganito actually. Telling you, lahat po ng transaction. So, ang konti lang ang konsumo is itong si Samsung. In fairness, talagang kumukulit lang siya sa Amazon. Yan, tatlo lang. And weather lang yung kinukunik niya. And sa dami na naka-install dito na app, tignan pakita ko sa inyo. Ayun, puro mga games yan. So, supposedly, dapat na connect yan. Pero nakikita nyo, hindi siya ganun ka-aggressive sa pag-connect sa server nila or paggamit ng mobile data sa background. Yun, si Gmail, connect na. Pero ito ay mostly Google lang Si Nothing, medyo, sakto lang para mapuno niya yung page. Hindi naman tayo maalis yan. Yan pa rin yan. So, that is why siguro na matipid sa battery si Nothing. Kasi talagang limited lang yung connect niya. Ang pinakamalakas lang connect talaga si Google dito sa Nothing phone na to. Puro Google lang. Tatlo lang ang apat na pala, universal search. 4 na services lang ang nag-call to home niya. And the difference, yung gap is from 11:25 to 11:29. That's 4 minutes gap bago connect ang system services ni tignan nyo. 11:29 and 11:25. So 4 minutes po ang gap bago nag-connect ulit yung system app ni Nothing. That's 4 minutes gap. While dito sa Infinix, every 5 seconds, Phone Master, Pholax, App Center, Pholax, Actions and Gestures, Pholax, Weather, App Center. Yeah, every 5 seconds dito. Kay Xiaomi naman, parang every tigda dalawa So every 30 seconds, I believe. No, link to Windows to Actually, hindi ito system service ni Xiaomi ang link to Windows. This is more like Google and Windows. So this is not really Ewan, pero at least nakikita natin na hindi ganun ka-aggressive masyado si Poco and Xiaomi. So pinakamalala dito yung mga transition phones. Next time siguro si Vivo and iQOO naman and Oppo if makakahiram tayo ng ganung mga phones. Ayun, link to Windows na clear data tuloy. So as you can see, again, ang pinaka dito si Samsung, hindi masyado siyang nagko-call to service or hindi masyado nag-i-spy sa atin. Yung data natin hindi masyado nilang hina-harvest si Samsung. Next is si Nothing phone. Okay? Minimal lang din yung kanyang harvest. Mostly Google talaga ito. 4 lang yung system niya. Google, Speech Recognition Synthesis, Google app po ito. While the Transsion phone, ito nga, so malakas kumusumo ng data talaga ito mga to. Anyway, yun lang. This is just mock test. Okay, mock test lang po ito. Hindi po ito ganun ka-comprehensive or hindi ito ganun ka-accurate. Pero at least this will give you an idea. May idea na kayo kung anong phone ang mga malalakas sa background data, yung umuubos ng data nyo, nagtataka kayo, natulog lang kayo, using an Infinix or Itel or Tecno, natulog lang kayo, medyo malaki yung nauubos na data or nagamit na data sa
limited yung data promo. Again, this is just mock test. Mock test lang po ito. Hindi po ito reliable talaga na test. Pero it will give you an idea lang kung ano yung expect nyo per phone. And kung pagbibili kayo ng ganitong brand, ito ang isa sa makukuha nyong downside. Yun lang. Naulit-ulit ko lang pero gusto ko lang magkaunawaan lang tayo rito. Okay? Try ko ibang brand naman soon para fair na lahat ng brand sana makover natin. Kaso nga lang, hindi lahat. But anyway, I'll try my best. May mahiraman sana. That's it. I'll talk to you again soon. Bagong labas na phone, gusto mong malaman specs, features, presyo, di ka malilito riyan. Sa bawat review, malinaw at totoo. Tech simplified, di ka na maguguluhan bro. Basta smartphone, kami ang bahala. Kahit ba